identify your stressor. Now, alam ko mga kapatid na lahat tayo ay merong mga stresses, ano ho? Kaya nga po, kahit po sa Biblia, napakarami nating mababasa, ano ho, ng mga Bible characters na sila man mismo ay nagpahayag na sila na-stress, sila na-depress, sila mga kapatid ay nagkaroon ng mga challenges sa kanilang pananampalataya at marami po sa kanila ay hindi na rin nila alam kung paano nila i-manage ang kanilang sanity, mga kapatid. At kaya nga po ako'y nakakatiyak din na ikaw at ako ay nakakaranas din po nito. Si Haring David man sa Psalms 55 verse 2, nagwika nung siya ma-stress, sabi niya, "Attend unto me and hear me." Sabi niya, "I mourn in my complaints and make a noise." ano ho, si David man ay sabi po niya sa Panginoon, "Panginoon, pakinggan mo naman ako, pansinin mo naman ako." Sabi niya, "Anay nagluluksa na nga ako sa aking mga paghikbi. Gumagawa na nga ng ingay, nag-iingay na mga kapatid." So iniisip niya siguro sa kanyang pag-iingay ay papansinin at maririnig siya ng Panginoon. Na mga kapatid, marami po sa atin ay katulad ni David, nakakaranas din po ng mga stress. No? Pero merong mga maiingay, ibig sabihin ay talagang iniiyak nila, pero marami din po sa atin tahimik lang. Alam niyo po ba mga kapatid, isa ako doon sa mga tinatawag na tahimik lang kapag ka nai-stress. Mga kapatid. And kaya gusto ko pong pag-usapan natin ay ang stress. What is stress, mga kapatid? Ano ba ang stress? No? Ang sabi po sa isang simple at payak na definition, stress is a biological response to the pressures of life. Oh, pagka na-stress po tayo pala sa mga gawa ng pressures, pag sinabing pressures, mga kapatid, ay iba-iba po yan. So, kaya nga po ito na po ay response natin ng ating katawan sa mga pressures ng buhay. So, pag sinabi pong pressures, mga kapatid, maahalin tulad po yan sa tinatawag na stressors. Kung stress ka, merong stressors. So, stressors, mga kapatid, are events or situation that causes stress. So, kaya nga po ay pag sinabing you are pressured or you are stressed, the pressure or stress or the stressors does not necessarily have to be negative, to have a negative impact on our bodies. Ang stress po, mga kapatid, ay hindi lang po yung negative at magkaroon tayo ng negative impact. Actually, mga kapatid, ay meron din po yan galing po sa mga positive. Kaya nga po ay meron tinatawag na major and minor stressors. So kaya nga po ay pag-uusapan natin how to cope with minor and major stressors, mga kapatid. Actually, meron pong tinatawag na types of stress. Merong tinatawag na nutritional stress. Pagkakulang ka sa vitamins and mineral, mga kapatid, di po kaya ay meron kang tinatawag na food intolerances and allergies, di ba? Pagka minsan na-stress ka, hindi mo na alam anong kakainin mo. Kasi halos lahat na kinakain mo, nagkakaroon ka ng food intolerance. So, ibig sabihin, nagre-react agad yung tiyan mo. O di po kaya ay nagkakaroon ka na ng allergy, pasing-singhot ka na, o pasing-hasing-ha ka na mamaya, o di kaya nagluluha na ang mata mo, something like that. Pagka minsan naman ay sugar overload, pagka maraming sugar kinakain natin, or artificial sweeteners and flavors, and chemical preservatives. Nai-stress tayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng nutrition. Pagka minsan naman, ay pagising mo ng umaga, na-stress ka na, ano ba lulutuin ko ngayon? Mga kapatid, doon sa maraming lulutuin, hindi masyado stress, sabi ng iba. Pero, mas stressful doon sa walang maluluto. Mga kapatid.
Ano, kaya may stress ka, ano bang ipapabaon ko sa anak ko ngayon? No, ano bang gagawin ko? Ano bang lulutuin ko? Mga kapatid, ano ha? Kung bibili naman ako ng ganito, yung mga, sabihin natin, pababaonan ko na lang anak ko ng mga instant. Naku, hindi naman masyado vitamin, nutritious. Yan, may stress ka. Meron po tinatawag na mental or emotional stress. Yan, pagka malungkot ka, galit ka, feeling guilt, o di kaya natatakot ka, o nahihiya ka, nag-aalala ka mga kapatid, or overwork perfectionism, masyado kang perfection, at iba pang mga feelings mga kapatid. Kaya nai-stress din tayo emotionally actually, o di kaya mentally. Meron din pagkatawag na chemical stress. Kapag ka ikaw po pala mga kapatid ay mahilig sa mga caffeinated or alcoholic or drugs or drinks, nicotine, drugs or pesticides, environmental pollutants and other chemical toxins. Yan din po pala nagiging sanhi ng ating stress. Meron din tinatawag na physical and traumatic stress. Yung tinatawag na subluxation of the spine. Sa mga kapatid, sakit ng likod ko, sakit ng balakang ko, sakit ng ulo ko. Yan, physical and traumatic stress. And then, intense labor. Mga kapatid, pag sobrang pagod naman, sleep deprivation, kasi malakas ang internet connection, medyo lagi napupuyat. Injuries, mga kapatid. Surgical procedures, stressful din po yan. Illness and infection. Pag may sakit ka, stress din. Meron din yung tawag na psycho-spiritual health. Troubled relationships. Yan. Financial pressure. Career dissatisfaction. Hindi ka na satisfied sa iyong career, sa iyong challenges, reaching life goals. Hindi mo makamit yung iyong pangarap, spiritual alignment, and general state of happiness. Marami ito mga kapatid. So, kaya nga po, ito ay types of stress. Pero meron tayong tinatawag na major stress, mga kapatid. Let's say, for example, pagkamatay ng isang kapamilya, personal injury, or dismissal from work, nawalan ka ng trabaho. Mga kapatid, nako, stressful po yan. Mga kapatid, major stress yan. Yung change in financial state, dati ay marami kang pera, ngayon wala kang pera. Nako mga kapatid, change to different line of work, dati ay pastor ka, ngayon kolportor ka. Dati pastor ka, ngayon ay layman ka. Ano-ano man, nag-change ka ng iyong pong line of work. Change in living conditions. Major stressor din po yan mga kapatid. Change in working hours or conditions. Nasanay ka na doon sa pang-araw pa lang, gagawin kang panggabi. Naku, change in residence kahit po pala yung paglilipat mga kapatid. Sa mga nag-aaral, o mga nagtuturo, change in school, social activities, sleeping habits, violation of the law. Alam niyo po ba mga kapatid, these events can have a long-lasting impact on person's mental and physical health. Ang mga major stressors, mga kapatid, meron pong impact sa buhay ng isang tao nang pagkaminsan ay tumatagal. At kapag hindi po yan nabigyan pansin mga kapatid, it leads to depression at mas lalo pang gumagrabe mga kapatid. So, meron din pong tinatawag na minor stressors. Ang minor stressors mga kapatid ay example halimbawa ay nagdagahe ka, traffic, yan, minor lang yan mga kapatid. So, waiting in line, nagmamadali ka na nga, tapos ay tagal pa ng pila, or having disagreement with someone. Sa iba, mga kapatid, yan ay mga minor lang. Pero actually, mga kapatid, minor or major ang iyo pong cause ng iyong stress. Lahat po yan, stressors. Kaya nga po, it is important to note that we may have a major stressor for one person may not be for another. Kasi yung major sa akin, halimbawa, ang major stressor ko ay financial.
Marahil sa inyo mga kapatid, hindi yan major stressor, minor lang. Sasabihin niya, wala yan, pastor. Something like that. Wala yan, kapatid. Minor lang yan. Mga kapatid, hindi po natin pwedeng sabihin yun. Kasi yung minor sa kanila, maring major yun. At yung major sa atin, maring minor stressor sa kanila yon, mga kapatid. Kaya nga po, ay kailangan po natin itong maintindihan. So, similarly mga kapatid, it is essential to identify the stressors that affect you and find ways to manage them effectively. Kailangan po nating matutunan paano i-manage yan. Alam niyo po ba mga kapatid, pagka minsan, o kung madalas man, tayo yung nai-stress din sa mga pagbabago ng ating buhay. Bakit po? Kasi madalas, many times, the path to God's perfect will for our lives requires us to make various transitions. Yun bang sundin natin, ang kalooban ng Panginoon para sa ating buhay, madalas, kailangan natin mga kapatid na gumawa ng mga pagbabago sa ating buhay. At dyan sa mga pagbabago na yan mga kapatid, nai-stress tayo kasi ayaw nating magbago. Pero kailangan natin yun. For example, halimbawa ako'y nagbabiyahe mga kapatid. Papunta halimbawa ako ng Baguio City. So, pag ako po yung babiyahe ng Baguio City, kung nais ko pong makarating ng mas mabilis, hindi ako dadaan sa baba. Kasi kung pagdating ng Alabang, meron mga expressway. Pero kung ako po'y dadaan lang mismo doon sa mga national road, mga kapatid, napaka-traffic, basta So, I have to, go through, halimbawa, galing dito sa amin ay Calax, then from Calax, dadaan ulit ako ng Islex, South Luzon Expressway. Then from South Luzon Expressway, dadaan ako ng Skyway. From Skyway, dadaan naman po ako ng tinatawag ditong Inlex, Northern Luzon Expressway. Pagka from there, dadaanan naman ako ng T-Plex, So, kailangan mo kong mag-iba-iba ng mga daan para lang makarating. So, mga kapatid, with our God-ordained destiny, kung nais po nating makarating sa pinanukala ng Panginoon na ating destinasyon, kailangan po nating, katulad naglalakbay, magkaroon ng pagbabago ng mga daan para lang tayo makarating ng maluwalhati, masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, pero halimbawa kung sinabi ng Panginoon na lumipat ka na, Romy, change field of work ka na. Tapos sasabihin ko, ay Panginoon, ayaw ko, nasanay na ako dito eh. Mga kapatid, sabihin ko, hindi ko pwedeng, hindi ko masusunod yan, Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoon, Romy, ikaw ay, kailangan dito ka na mag-work para, makasunod ka sa akin. Ay, Panginoon, hindi po pwede. Nasanay na ako dito eh. Pagkatapos mga kapatid, sabihin po natin ay failures, doon sa ginusto ko. Tapos sasabihin ko, ano ba yung Panginoon? Ito ang gusto ko eh. Tapos bakit ako ganito, nabigo? Isisisi na natin agad sa Panginoon, mga kapatid. Samantalang, pinababago na nga niya yung buhay natin para hindi tayo magkamali. Mga kapatid, nais ko pong maintindihan natin na what stresses does to the body. Merong tinatawag na short term and long term, mga kapatid, na nagiging result ng atin pong stresses sa buhay. Yung short term, katulad yung feeling worried or nervous or unable to switch off. Heart beats harder and faster. Yan, bumibilis ang pagtibok ng puso. Bumibilis ang paghinga o yung parang kinakapos ka, breathing quickens to send more oxygen. Tummy issues, sumasakit ang tiyan mo. Skin become more sensitive and oily. Problems between the sheets, yung parang nananakit ang balakang mo. Muscle tense, mga kapatid, kahit po yung parang tense ang muscle mo, laging masakit ang balikat mo or ang ulo mo or any parts of your body.
mga short term lang yan, pero meron pong long term. Ano ho? Habang tumatagal yan at hindi po nabibigyang pansin, nagkakaroon ka na ng migraine. Ang iba nauuwi na po sa mental health problems. Ang iba po nauuwi sa heart attack, serious heart problems. Ang iba po ay hyperventilation and panic attacks. No, ang iba po ay skin and hair condition. No, pagka ang tao po pala ay stress at hindi po nabigyan pansin, nagkakaroon po ng acne, hair loss, no, ito po pala, no, mga kapatid, and increased risk of type 2 diabetes and fertility problem for men and women. Kaya nga po mga kapatid, unless we are willing to move for a change where God leading us, we will not enjoy His blessings, mga kapatid. No? Kaya nga po, when the Lord says go forward, we must go. When the Lord says stop, we have to stop, mga kapatid. Marami pong mga pagbabago sa buhay ang ninanais ng Panginoon sa atin. Ano ho? Yung tinatawag na transitions na yan. Kailangan po maging bukas ang ating puso at isipan. So if God changes your heart, be willing to change your plans. Ang problema mga kapatid, ano ho, ay nawawalan tayo ng pananampalataya. Ano, ang faith mga kapatid, ang kabaligtaran po niyan, hindi doubt, ano, kundi sight. Ano, ha? So, ang problema, mga kapatid, we tend to move forward when the future is in sight. Gusto nating sumunod sa Panginoon kapag nakikita natin kung ano yung darating. We tend to have faith in God when God shows the way. Panginoon, pakita mo muna yung daan kung okay ba yan o hindi. Pagka hindi ay, no, mahirap namang sumunod. Ganyan tayo, sigurista tayo. No, hindi po yan faith, mga kapatid. That is sight. So we tend to measure God's faithfulness with material blessings pagka minsan. Mga kapatid, pagka materially blessed ka, we tend to measure God's faithfulness. But when the way is vague and uncertain, we become hesitant to accept God's way. Mga kapatid, kaya nga po, kailangan po natin sumunod sa Panginoon. By faith, not by sight. So para ma-manage po natin yung ating stress, mga kapatid, have you taken your time to analyze your stressors? Magkaroon tayo ng time, mga kapatid, na ating tingnan ng ating sarili, mga kapatid. For we walk by faith, not by sight, mga kapatid. So, kaya nga po ay bigyan ko kayo ng assignment, mga kapatid, para ma-identify po ninyo o sa iyo, sa iyong sarili, kung paano mo malalaman ang iyong mga stressors. Unang-una, mga kapatid, ay look for a quiet area where you can spend at least half an hour without interruptions. Manap ka ng isang lugar na tahimik, na kung hindi ka ma-interrupt, at kung ang cellphone, mga kapatid, ay nagiging interruption sa iyo, iwan mo muna yan. Then, gagawin mo, magdala ka ng ballpen at saka papel, write down all the things that are causing you anxiety. Isulat mo, kung ano yung nagiging sanhi para magkaroon ka ng worries or stress, or anxiety. Tapos, ano mo po yan, i-order mo from most stressful to least stressful. I-prioritize mo, number one, financial, number two, ganito, hanggang the list. And then, pagkatapos, consider in prayer what action God would have you to take in these circumstances. Ipag-pray mo na ngayon yan. Panginoon, ano po ang gusto mong gawin ko sa mga stressors kong ito? At kung magagawa mo kapatid, talk to a counselor or close friend about some coping mechanism. Makipag-usap ka sa mga kaibigan mo or counselor para mabigyan ka ng payo kung paano mo i-handle yung mga stress na yan. Then, talk to God to give you wisdom and leading. Tandaan po natin, mga kapatid, pinakamahalaga niyan ay magkaroon tayo ng quiet moments with God.